Okay, quick update lang tayo sa BTC. So, nagkaroon tayo ng ano no, ng push up after natin ma-reach ng bullish divergence dito. Papakita natin ang RSI natin saglit. Bullish divergence, then pump, no? So, ngayon, nakaka-reach tayo ng around 70 RSI dito sa point na to, no? Dito sa point na to. So, meron tayong ano, no, parang some sort of resistance level dito na pinag-usapan natin last update, siguro mga 1 week ago na ata yun. Basta parang may some sort of resistance zone dito. So makikita natin meron tayong some sort of rejection, tapos meron tayong di magandang araw na ano no, na candle ngayon. So red candle na mukhang nag-overshoot ng konti, then bumabagsak pabalik, no? So kailangan natin ano, pag-ingatan tong part na to kasi meron tayong 70 RSI na resistance din sa RSI, no? So, in case lang na ano no, sa itsura nito mukha tong ano no, mukha pa tong bullish na bullish. Malakas to, no? Kung titingnan natin sa weekly, malalakas tong candle na to, no? Malakas ang candle. Ito walang ano, almost walang wick down, no? Sa weekly. So, good sign to for bullishness. Meron lang akong kailangan i-point out na yung ABCDE natin. So, hanapin natin yung ABCDE. So, ganito yung ABCDE na inaabang natin, no? ABCDE potential, then magpa-pump na dapat. May possibility na baka pwede pang ma-adjust, no? Hindi natin sure, Hindi natin sure kasi sa kung titingin tayo sa weekly, actually parang ano to, no? Parang hindi dito yung A. Parang dito dapat yung A, no? So, aalisin natin to saglit. In case lang na ganito, bullish to, no? Bullish. Ano lang, alabas lang baka magkaroon pa ng isa pang push down. So, may possibility na baka ganito, A, B, C, tapos meron tayong D dito, at meron pa tayong last na letter E, na baka hindi descending channel at baka widening wedge ang sundan niya, no? So, bullish pa rin naman yan. Ano lang, magpapahinga lang si BTC ang pinakagalaw, no? So, alisin mo natin tong ABC na to, sa bearish to, no? So, meron tayo, kung bullish tayo, no? Meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, 236 hanggang 382. So, para malaman natin ang fourth wave, most likely, mula sa number 2 hanggang number 3 na, anong tawag dito? Na fib retracement, no? So, makikita natin meron tayo mga bounces dito sa 236 dito sa area to na medyo hindi na sure dito kung magbo-bounce ba o magbe-breakdown, no? Nag-close down tayo actually, pero nag-pump back agad tayo. So, potentially baka may fake breakdown or nag-overshoot lang pababa, no? Pero ito, no, medyo pwede siyang pumasok kung ganito ang structure natin ng ABCDE at hindi na descending channel, at widening wedge siya na triangle wave, pwede tayo makaabot ng 48K, no? 49K ng 382, which is bullish pa rin yun. So, may possibility ng ganyan, then tsaka pa lang magpa-pump. Okay? So, gusto ko lang kayo maging aware, pwedeng ito na yung start, etong pump na to, pwedeng ito na yung start ng sunod na fifth wave or yung susunod na bullish move kasi medyo malalaki itong ano, no, itong green candles natin. Actually, double check natin sa ang RSI natin, hindi pa naman nagbe-break ng moving average niya. Hindi pa nagbe-break, no? So, maiisip natin talagang ano, no, may resistance dito sa area to, no? So, nag-breakdown siya dito. Every time na nagpo-push up, nare-reject siya sa mga 70 RSI o kaya dito sa moving average na to. Sa moving average na to, puro lower highs, no? So, meron tayong, at least sa RSI, medyo may bearish market structure sa RSI dito sa area to, no? Dito sa box na to, kumbaga. Okay? So, kung sa volume naman, tignan natin, ang volume, medyo may siya, no? Medyo may pag-angat ng ano. Meron ba? May pag-angat ba ng
may konting pag-angat. Kahit malaki tong green candles na to, kaso parang ano, no, parang kulang. Parang kulang, no, hindi natin masabi na 100% suportado ng volume. Tingin tayo ng daily. Sa daily, no, yung ano niya, no, yung pump niya pataas dito hanggang dito, no, sa area to. Then pababa ulit. Which is typical yan sa 5 wave counts. Kasi etong peak, itong pinakamataas na to, madalas third wave yun, no. So actually medyo maganda pa naman yan sa bulls, no. So alisin lang natin to saglit. Yan, tsaka to. Maganda pa rin naman yan sa bulls. So titignan natin, meron tayong potential na 5 wave counts. 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng dito yung 3, no. Yan, 3, 4, 5. Then baka itong pagbagsak na to, in case na hindi pala ABCDE na ganito kahaba, possible na natapos na kasi yung 5 wave counts dito at magkakaroon tayo ng correction na siguro hanggang 0.5, no, hanggang dito sa mga area to. So meron tayong confluences of support dito. Yan. Ito yung 0.5, ito no, 0.5, ito yung 382, no. So alisin lang natin to saglit. So alam natin dito sa area to yung 0.5, no. Alisin lang natin tong fibs natin. Tingnan natin ano ang mga potential pag supportan niya, no. Ito, pwede tayong mag-support dito. Meron tayong ginamit natin as resistance. Ito, ginamit natin as resistance. So meron din tayo parang mini support pa dito. Yan. So potential na bumagsak tayo hanggang dito sa mga part na to, tapos magpa-pump para sa third wave. In case na hindi ganito ang ABCDE, na baka ganun pa rin yung dating ABCDE pa rin natin, na baka ganito pa rin, ganyan, ganito, ganyan, tsaka ganito, no. So ibig sabihin dapat meron na tayong 5 wave counts na paparating. So ito makikita natin medyo maliit to, no, itong push up na to as first wave ng fifth wave natin na malaki, yung macro fifth wave. So most likely baka ganito ganyan. O pwedeng dito pa, no, kasi ang second wave umaabot ng 0.88 yan, no. Pero madalas 0.5 tsaka 618, no. Yan. Kung ito na yung top, makikita natin dito ang susunod na support level, no. So 618 or 0.5, no. So tatanggalin ulit natin. Pwede rin dito, no, sa 0.88, pero di natin sure. Titingin tayo sa mas conservative dito sa itong area to, no, tsaka itong area to. Okay? So alisin lang natin to. Yan. So ito ang dalawang pagbabagsakan ni BTC. Dito or dito. Pwedeng dito na pump, dito pump, no. Masaklap pag dito, no, kasi medyo wala tayong makitang anong tawag dito, confluences, maliban na lang dito, or siguro weak down na kasi to, no. Medyo mahirap ma-pinpoint dito sa area to para sa 0.88. So mas highly likely na baka dito tayo mag support or baka dito pa, no, kung babagsak tayo, no. So so makikita rin naman natin sa RSI, no, resistance. So expect natin medyo babagsak muna tayo. Okay? Pwede rin no, pwede rin dito na rin siya sa 50, no, sa 50 RSI magba-bounce kung babagsak man siya dito sa mga area to, or dito sa mga area to, basta doon sa mga area yan, pwede siya mag-bounce. Okay? So alisin ko lang to saglit. So in case na naman, so dalawa, no, maganda naman siya, no. Bullish pa rin naman tayo. So kung magiging bullish tayo dito sa area to 1, sabihin natin dito banda yung 2, then meron tayong third wave, fourth wave, fifth wave dyan most likely. Third wave, fourth wave, fifth wave. Okay? So most likely ito na yung final push to the upside, at makakagawa tayo ng 5 wave counts pataas. Okay? So alisin lang natin itong ABCD para medyo mas clear. Alisin na lang itong bullish divergence. So ang pinaka roadmap niya, kumbaga, roadmap 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ayun lang ang problema, medyo yung dati ko pang pinag-uusapan na itong pump na ito baka maging mahina, no? Tapos magkakaroon tayo ng malaking bear market baka na ganyan after nyan. After ng makabuo ng 1, 2, 3, 4, 5 na ito, no? So
in the long term, maganda naman to kung gagawin ni BTC to, no? Kasi after netong pump na to, makaka-expect tayo dito sa mga 0.5 o dito sa 30k. So actually di ko pala sure to, no. Kailangan ko tignan kung meron ba siyang 5 wave counts pa ba sa labas nito, no. So teka lang, burin ko doon. Ito, burin ko na itong yan. So kung meron tayong 5 wave counts dito, 1, 2, 3, 4, 5, ito new cycle. In case na new cycle to, ito pa lang yung first wave. Ito pa lang yung first wave ng mas malaking cycle. 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan, no? Aabot siguro ng mga 500k, no? Hindi ko sure, no? Pero ay ng best possible outcome na sa nakikita ko dito sa 5 waves na to, no? Kasi medyo malabong dumire-diretso agad-agad to, no? Kasi makikita natin yung structure of the BTC. Ito, no? 5 waves. Tapos dito rin, no? 5 waves, pahinga. 5 waves, pahinga. So, kung in case na gano'n, so dito rin, no? So, ito, 5 waves, pahinga. 5 waves, pahinga. Oh, sorry, hindi. Pahinga. Dito pala yung pahinga niya. Okay? So, pwede tayo maka-expect dito baka yung 5 waves na ito, baka medyo mas mahaba, no? Kasi mukhang baka super cycle to na 5 waves, pahinga. So, medyo mahaba to, no? Yan, hindi ganyan siguro. So, baka ganito lang to. 3, 4, 5, ganyan. No? So, ganito ang kakalabas. 5 waves, pahinga, 5 waves. Most likely, ganun ang itsura na gagawin niya. Pero, tatandaan natin, yung pump nito medyo pahina ng pahina si BTC ang kakalabas. Ano? Kasi ano to, no? Meron tayong logarithmic regression, kumbaga. Kung zoom out tayo, pa-curve to, no? Pa-curve. Yan, pa-curve. So, hindi naman parang ganyan yung itsura niyan, pa-curve. Napahaba yung taas na ganyan, no? Medyo pakuba pero hindi siya yung tipong babagsak na ganyan siguro. Ganito yung pinaka-graph ng sinusundan ni BTC. Okay? So, ayun ang masasabi kong ano, no, ang pinaka highest probability sa ngayon sa itsura niya na baka ganito ang gawin, no, na 1, 2, 3, 4, 5. Pero in case na ano, no, na bumagsak tayo below dito sa dito pa rin yung ano, yung pink box ko, no, ito. In case na bumagsak tayo sa pink box na to, medyo kailangan natin mag-ingat. Okay? Baka doon natin mapasok bigla yung ano, yung kanina nating binurang ABC correction na ganito, no, na ABC correction. Kasi ang kakalabasan, baka itong buong to expanded flat correction na malaki, no? Ganyan. Kasi sa longer time frame, wala pa tayong nakikitang pinaka correction ng buong to, no? So, hindi ko sure kung pwede bang mangyari yun ng ganito ka, ano? Itong ganito kalaki. Kasi, kung first cycle, third, ano to? Parang ano to, no? Parang 5 waves to, kumbaga. 1, 2, 3, 4, 5. Medyo may kulang, no? Parang dapat meron tayong correction ng mas malaking pump na to, no? Hindi ko sure kung gumagana yun sa BTC, pero madalas sa after ng bull cycle, dapat may bear cycle, no? Na balance, kumbaga. So, possible na magkakaroon tayo ng malaking correction, then another multi-year bull cycle na naman, kumbaga. So, hindi natin sure. Mababa tong probability na to, pinapakita ko lang, no, in case na baka kung bumagsak man tayo below dito sa pink na to, no, itong pink, kasi hindi pa to, no, hindi pa to 5 waves sa ngayon. Hindi pa to 5 waves. So dapat makompleto niya yung 5 waves niya para mawala yung probability ng ABC na yon, no? Para mawala yung probability na yon, kailangan makompleto tong 5 waves. Okay? So, ibig sabihin, hindi na ABC to. 1, 2, 3, 4, 5 na dapat to. Then, ABC. Then, hanggang, ano to? Itong ABC na to, higher low na to, no? Higher low na to. So, napakaganda nun. Ibig sabihin, sa mga susunod pang years, puro bull market, no? Puro bull market. Napakaganda nun. Pero nga, kakalabasan,
mag-ano tayo, maghihintay tayo ng medyo matagal dun sa ABC correction na yun bago tayo magkaroon ng isa pang massive pump. At yung massive pump na yun ay ng third wave, no? In case na mangyari, no? Ito, third wave to, pinakamalaki to, no? Yan, pinakamalaki yung third wave. Ito yung mga yan, ha? Kung in case na itong ABC na to ay hindi ABC, ito yung third wave. Malalaki kumpara dito at kumpara dito, no? So, ganoon din dito, malalaki ang third wave, no? Third wave, kumpara dito, tsaka kumpara dito. Na maliliit ang 1 tsaka 5. So, ganoon din dito siguro. Meron tayong somewhat of first wave dito. Tapos, ito yung area ng third wave. Yan, area ng third wave. Then, meron tayong isa pang push to the upside, no? So, ila siguro update natin. Tingnan na natin si DXY saglit. DXY sa weekly. Tingnan natin. Ayaw pa rin niya mag-breakdown, no? So, nagpapakita ng some sort of strength na naman si DXY, which is hindi maganda para sa stock market or sa crypto, kumbaga. So, ayaw pa rin niya ibagsak for some reason. So, siguro hindi perfect tong ano, no? Siguro parang ganito to. Ganyan. O, hindi ko masabi. Ibabalik ko lang sa dati, kasi dito pa rin siya nagbabounce, no? Baka sa daily to. Daily. Dito sa area to. Ginagamit as support, breakdown. O, kasi para siyang ano, no? Ang dami niyang breakout, breakdown dito. Breakout, breakdown, breakout, support. Tapos support. Tapos support na naman, no? So, etong, dun sa area na yon, ito, medyo sus, kumbaga, no? Medyo may may meaning tong area to, no? Na medyo mabigat to. Okay, so hindi pa naman siya nag-breakdown siya na onti, no? Pero nag-bounce back agad siya, no? Nakabalik sa taas. So, hindi ko sure kung tama to, no? So, alisin ko na ito saglit. So, tingin tayo ng SPX. SPX, sinusundan niya pa rin na ito. Kailangan, punta tayo ng weekly. Naglalag ako. Baka yung trading view lang talaga yung mabagal. Asin natin itong 5 wave counts. Ipit na ipit, no? Ipit na ipit si, si SPX. S&P 500. Ipit na ipit. So, sa daily, lumalagpas-lagpas siya, no? Siguro hindi siguro perfect to. Baka ganito to. Tapos medyo nakaangat to. Baka ganyan. O kaso, di natin alam, no? O basta parang ganyan yung itsura, no? Di naman 100% perfect yung mga linya-linya na ganito. Yan, parang ganyan na itsura. So mukha siyang nag-breakout talaga, no? Pero bumalik sa loob. At malaki rin yung no? Malaki rin yung ibinagsak niya, no? Mga 3 candles na malalaki. Sunod yung Nasdaq, no? Nasdaq, ganon din. Bakit ganito yung drawing ng Nasdaq? So, parang ganito ata ito. Baka dito yung start, no? Tapos ganyan. O baka ganito. Ganun pa rin, no? Ganun din si Nasdaq na medyo nag-breakout tapos nag-breakdown ulit. Tapos nasa gitna na, nasa loob na naman siya. So, abangan natin to, in case na mag-breakdown ng malaking candle na ganyan, kunwari, o kaya nag-breakout ng malaking candle na ganito, kailangan mag-stay above siya dito, no? Hindi nag-stay above, eh. So, aabangan natin yan. Last siguro, yung total 3, no? So, no? Last na pala to, sorry. Sabi ko, baka tapos na yung update, pero kailangan natin bantayan si total 3. Okay, goods pa naman to, no? Goods pa naman. So, kung dito ang fourth wave, okay pa naman to. 1, 2, 3, 4, 5. Goods pa naman to. Hindi pa naman siya invalidated. Pero, parang maliit yung pump nito, no? Kung 1, 2, 3, 4, 5 na to. Tipong hindi niya ma-ATH to. So, expect natin siguro, parang parang siguro hanggang dito lang to si Total 3.
At most likely mga ibang altcoins din, no? Baka hindi mag ATH sa first wave. Madalas naman ganun, no? Yung mga first wave ni BTC hindi pa ATH ni altcoins. Madalas sa ano pa siya, sa third wave pa siya magkakaroon ng mga ATH sa alts, no? Si BTC nag-alts nag-ATH na, pero sila alts hindi pa, no? So baka pwede tayo maka-expect na medyo mahina pa tong galaw ni altcoin, no? So ano ba? So after nito 1, 2, 3, no? Kakalabasan na pump. So doon din natin mapapansin, no, na medyo typical dapat, no, kapag nagkakaroon ng some sort of rotation ng pera, dapat nagpa-pump si altcoins, no. Pero si BTC parang ano, no, yung dump ni BTC is sinusundan din ng dump ng ano, no, ng altcoins. Madalas kapag nagda-dump si BTC, kunwari ito si BTC, no, ito nagda-dump si BTC, madalas si altcoins andi dito sa bandang area to, no, na magpa-pump pa lang. Tama ba? Or baka dito, di ko sure, no, magpa-pump pa lang, mga ganyan. Tapos na medyo natataasan niya si BTC, kumbaga, yung mga altcoins, no. Tapos medyo mabagal to mag-dump, no. Medyo mabagal to mag-dump. Kumbaga, kapag nagda-dump si BTC, medyo mabagal mag-dump si altcoins. So ibig sabihin, dito sa mga area to, dito sa mga area to na paumpisa mag-dump si BTC or mga dito sa bandang area to, dapat nagpa-pump pa rin si si altcoins, pero parang hindi eh. Lagyan nga natin ng BTC saglit. USD index. Makikita natin literal na parehas lang, ano. Mas malaki yung dump niya, no, parang mas malaki yung dump ni altcoins. Tingnan natin, gawin natin logarithmic to. Ganyan, pwede ko bang ayusin tong basta parang ganyan yung tsura, no. Almost parehas naman pala, no. Almost parehas. So makikita natin na parehas sila nakalog, no, nakalog chart. Kaso pa hindi ko sure kung paano ko basta parang ano siya, no, parang sunuran lang muna si altcoins sa ngayon, pero medyo mas malaki yung mga dumps niya. So ito yung medyo significantly lower high kumpara dito. Tapos ito mas mataas to, pero mas mababa to, medyo steep, no. Ito ganito lang to, no. So mas malaki yung bagsak ng mga alts, kumbaga, which is hindi dapat nangyayari yun kung bull market. Dapat medyo malakas dapat si alts, lalo na kapag pa fifth wave na, no. So ay lang yung concern ko, no. Hindi ganun kalakasan si alts sa bull market na to. Madalas ko example, no, yung orange si BTC. Ito makikita natin yung example na to. Ito yung third wave ni BTC, fourth wave, tapos ito yung fifth wave. Mas mataas yung yung mga alts ng mas malaki. So ito, no, makikita natin na almost pwede ba natin makita to na maayos. Ang hirap ang hirap i-ayusin. So napakaliit lang ng higher high na to, no. Napakaliit lang ng higher high na to kumpara dito sa higher high ng alts, no. Puro puro nagsisipag pump tong mga alts dito sa part na to, lalo na ito, no. Malaki tong pump na to. Tipong massive ATH, kumbaga. Doon din natin makikita, ito nag-breakdown na dito, no. Kaso nag-breakdown din pala dito, no. Pero nasa pa siya, no? Dito pa siya sa area to. Ito nasa ilalim na agad siya, no. Si BTC, ito nasa ilalim lang ng linya. Ito ilalim agad, no. Napakalayo, no. Ito dump na dump, pero ito si alts nag-retest pa dito sa pinag-breakan, no. So ibig sabihin dapat ganito yung makikita natin klaseng. So alisin lang natin si si BTC saglit.
Dapat ganito yung makita natin klaseng tipong strength ng alts kung bull market, no? Na nagre-retest na ganito. Tapos medyo mas malaki yung ito, no? 1, 2, massive 3, 4, 5, no? Lalakas na klaseng pump, no? So, ay lang. Wala tayong trading idea. Aabangan lang natin kung ano bang gagawin ni BTC kasi kung maglulong na tayo dito sa part na to, medyo mahirap. Kung mag-short naman tayo, medyo mahirap din kasi baka mag-pump na agad to, no? So, baka sa breakout trade na to, kakalabasan. Baka dito na, gamitin as support. Breakout, gamitin as support. Baka dito pa tayo mag-long. Or, kapag bumagsak, baka dito tayo mag-long, no? So, sa ngayon, medyo pangit mag-short, no? Na, kahit sabihin natin na may correction na paparating to. Kaso correction lang kasi yun, no? Kung babagsak man, medyo pangit mag-short. Magiging viable lang yung short siguro kapag nag-breakdown siya dito, nag-retest dito, no? Doon pa lang ako siguro mag-short, kumbaga. No? Confirmation ng medyo may kakaibang gagawin si BTC, or pag long naman, higher probability dito sa mga area to, long pump. Okay? So, ayun lang yung update natin. Ingat sa trades at GG's boys.